Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan. Tayo na magtulong-tulong na maunlarin ang mahal na Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan. Tayo na magtulong-tulong na paunlarin ang mahal nating bayan. Panahon na magbabago at ayos ang mga dapat ayusin. Dapat lang maging tungkulin ng bawat mamamayan dito sa atin. Gawin ng pagbabago patungo sa pag-asenso, magsikap ng mabuti at ng kuminhawa tayo. Bagong malaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. panahon na ng pagbabago, hanggang kinikinagin ang sarili natin at nawala na unarin, dahil sa ikasabi ng Panahon na magbabago at magunan sa kahit anong larangan. Ang tagumpay ay karangalan. Alay o ihandog natin sa bayan. Ang ulit ng napatunayan ng Pilipino, ang husay at takas, kagandahan at talento, ang makipagpaligsahan kahit anong oras. Ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Panahon na pagbabago, buhay natin ay gawing maaliwanag. Langit ang magandang bukas, bunga ng bagong Pilipinas. Panahon na natin itong bagong issue na ito, mga kaibigan, ano? Pag-usapan natin itong bagong issue na ito, no? Sabi dito kasi sa sa balita ng mga kaibigan. Tanggalin muna natin 'yan. At pag-usapan muna natin ito. Yan. Sabi dito sa inquirer.net ng mga kaibigan, over 12,000 students. Over 12,000 students. Ang dami nun, mga kaibigan, di ba? 12,000 students are ineligible DepEd voucher grantees. So, ibig sabihin, meron palang tinatawag na DepEd voucher grantees, mga kaibigan, na tinatanggap nitong 12,000 estudyante na hindi naman po karapat-dapat pero tumatanggap sila. Di ba? Sabi rito, Manila, Philippines, a total of 12,675 students have been found, natagpuan, na ineligible grantees in the Department of Education voucher program as of school year 2022 to 2023, said the Private Education Assistance Committee or PEAC on Wednesday. And ang dyan, mga kaibigan, yung 12,675 na yan, hindi lamang po yan, no? Meron pang 588 na mga issues diyan po sa DepEd Educational Service Contracting, no? O yun na DESC, mga kaibigan, na ito ay mula po 2020 hanggang 2023. Ibig sabihin, 3 school year yan, no, mga kaibigan, na
may kinalaman po doon sa 300 million na hindi naman po, actually, hindi naman po ito nawawala. Kundi, ito pong 300 million na ito, kaibigan, as per do sa aking nabasa, no, ay ito po ay balik collectible, no, dapat kolektahin ng DepEd, pero sabi nga ay tila nagiging mabagal ang pagkolekta. 'Di ba? Yun ang naging question doon, no? Kasi collectible ito, dapat nito mabalik sa DepEd, pero hindi po naibabalik dahil sabi nga ay mabagal daw ang pagkolekta. Pagkatapos ay nabanggit nga doon, lalo na nung ito ay busisiin ng gusto ni Rapi Tulfo, ng mga kaibigan, na paano mababalik o paano makokolekta, 'di ba? Kung ang mga napagbigyan ng mga butcher na ito ay hindi naman po pala mga nag-apply. Kasi ano yan, no? Merong kinalaman diyan yung mga tinatawag nilang alternative learning system. So kapag ikaw ALS, dapat pala para makasama ka doon sa butcher program na yan, kinakailangan mag-apply ka. Pero ang sabi nga, mga kaibigan, doon sa balita ay marami doon sa mostly doon sa mga ALS na hindi po nag-apply pero nabigyan o nakinabang doon sa tinatawag nilang butcher program. Kaya ang nangyayari ay nahihirapan silang kolektahin, no? Nahihirapan silang kolektahin at mabalik yung nagkakahalaga na 300 million pesos, mga kaibigan. 300 million is 300 million. Ngayon, may kinalaman ba dito si May kinalaman ba dito sa issue na ito si Sara Duterte, mga kaibigan? In fairness, no, mga kaibigan, in fairness, ay ito naman po siguro ay may pagkukulang dito talaga ay yung hindi naman mismo, no, ito ang galing natin, hindi naman po mismo talaga si Sara, no, mga kaibigan, 'di ba? Yung ALS ba yan para graduate ng high school? Parang ganun nga ata, 'di ba? Sabi nga kapag ikaw ay graduate ng doon sa nabanggit doon sa balita ng mga kaibigan na ay kinakailangan na mag-apply ka. 'Di ba? Kinakailangan mag-apply. Eh maraming hindi karapat-dapat o hindi nag-apply pero nakikinabang na ng butcher program ng DepEd, no? So, mas may kinalaman dito, mga kaibigan, siguro yung from the director, sa supervisor, 'di ba? Sila talaga yung nakakaalam, no, mga kaibigan. Pero ito ang point doon. 'Di ba? Ang point doon, mga kaibigan, sino ba ang may hawak ng DepEd? And this problem, mga kaibigan, itong problema na ito, no, yung pagkawala ng 300 million, mga kaibigan, 'di ba? Ito ay administrative. 'Di ba? Administrative po ito. So dapat ito ay binibigyan ng aksyon at hindi dapat pinababayaan ng secretary ng Department of Education. Sino ba ang secretary ng DepEd, 'di ba? Si Sara, 'di ba? And take note, mga kaibigan, na itong pangyayaring ito, no, ay nagsimula pa 2020, 2021, 2021, 2022. School year 2022 at 2023. 'Di ba? Ibig sabihin ay saklaw pa rin. Saklaw pa rin ni Sara Duterte, mga kaibigan. Etong problema na ito. Anong taon na ngayon? 2024 na. 'Di ba? 2024 na, hindi nakita ito ni Sara Duterte. Ito ay administrative. Problema may kinalaman sa administrative na dapat ay pangunahin o priority na binibigyan ng pansin at panahon ng secretary. Lalo na may kinalaman po na naman sa pera. 'Di ba, mga kaibigan? So dito, no, makikita natin ito lang ang point dito, mga kaibigan, no, bakit natin kinontent ito. 'Di ba? Ang point nandito is yung ipinagsisigawan nila. 'Di ba? Yung ipinagsisigawan nila, lalong-lalo na itong mga DDS, DBS na to, mga kaibigan, no, na ang dapat daw na maging presidente sa susunod ay
si Inday Sara. 'Di ba? Si Inday Sara. Ngayon, kung merong mga ganitong klase ng mga administrative problem na hindi masolusyunan, hindi man lang niya magawang ilagay ilagay sa priority na dapat niyang ayusin, 'di ba? Papaano pa niya pangangasiwaan ang buong bansa, 'di ba? Paano pa niya pangangasiwaan ang buong bansa kung etong simpleng problema na ito hindi nagagawa ng solusyon. Kinakailangan pang mabunyag. 'Di ba kinakailangan pang mabunyag kapagka merong committee hearing. 'Di ba? Actually, pagkakaalam ko mga kaibigan, 'di ba, hindi naman po talaga ito yung issue. Kumbaga nabunyag lang ito dahil doon sa ginawang pag pag bubusisi nitong si Senator Rapi Tulfo, no mga kaibigan. Ang ALS, out of school youth yan, Kuya Al. Ito nga yung mga ano, 'di ba, yung mga para mga private na mga eskwelahan, 'di ba? No, pero nakakonekta sa DepEd kaya nga meron silang mga butcher, no? At hindi nga mga nag-apply, 'di ba? Pero nabibigyan at yun ngayon ang nahihirapan ata silang singilin. And ito ay nahuhulog po doon sa administrative problem na dapat sana binibigyan solusyon. Prioridad dapat ng isang sekretary. 'Di ba mga kaibigan? Dahil pondo ito eh. Pondo ito, pera ito. Usaping pera na naman ito. Ibig sabihin ba, pababayaan na lang ito katulad nung 125M. 'Di ba mga kaibigan, Sara Duterte na naman. Pera na naman. Duterte na naman. Kaya nga lagi nasasabi 'di ba, tatak Duterte, pera. 'Di ba mga kaibigan? Pag sinabing tatak Duterte, pera 'yan. No mga kaibigan, hindi na ba nagsawa? O talagang sadya lang talaga, 'di ba? Na pagdating sa mga ganitong mga usapin. Pero dito mga kaibigan, hindi ko sinasabi na direct na sabit dito si si Sara, pero ang sinasabi lang natin mga kaibigan bilang isang sekretarya ng DepEd, dapat ito ay kung nangyari ito 2020 hanggang 2023, isang taon na yung nakalipas mga kaibigan, pero lumabas pa rin yung problema, ibig sabihin hindi na solusyonan. Hindi marunong humawak ng problema o magbigay ng solusyon sa problema, lalong-lalo na pag may kinalaman sa administrative. Etong si Sara Duterte. Paano pa? Paano pa kung buong Pilipinas? 'Di ba? Subsidy ng government sa private school. Nabanggit din 'yan, no, subsidy. Pero ang ang as per do sa balita, 'di ba, na dapat sana kung ikaw ay karapat-dapat doon sa subsidy na 'yon, kinakailangan mo mag-apply. Pero maraming mga private school ang hindi po nag-apply pero nabigyan. Ibig sabihin may red tape. Alternative, may red tape, 'di ba? Lahat 'yan nakapaloob doon na isang taon ang nakalipas pero hindi naaksyonan. Kaya umabot pa sa Senado. So ang punto natin dito mga kaibigan, ang punto natin dito is kung simpleng departamento lang, hindi pa maayos-ayos ng isang Inday Sara Duterte, paano pa ang buong bansa? So isip-isip mga kaibigan. Esep, di ba? Kung yung mga DBS ay gustong-gusto na sila ay mga bulag, hayaan na natin sila. Diba? Hayaan na natin sila. Ginigising natin sila. Dinidilat natin yung kanilang mga mata pero ayaw nila, hayaan na natin sila. Diba? Pero para doon sa mas marami pa, majority pa ng mga Pilipino, ito lagi natin panawagan, esep. Esep mga kaibigan, esep. 2025 na. Pagkatapos 3 taon na lang, 2028 na. Magkakaroon na naman ng presidential election. Matuto na tayo mga kaibigan. Huwag natin kalimutan itong mga katiwalian na lumalabas, itong mga problema na lumalabas, itong mga simpleng solusyon na hindi masolusyonan sa simpleng departamento pa lang. Paano pa ang bansa? Gusto nating bumalik na naman sa pagkalugmok. Gusto natin na bumalik na naman sa pagkakadapa sa maraming mga problema.
O ba, iboto natin bilang presidente si Sara. Marisa Buyaw, shout out, sabi niya, resign Sara Mau. Resign na. Hindi mo na kaya, resign na, pahinga ka na lang. Magsibilyan ka na lang. Sabi ni Iris Edes, nga dyan, problema sa pera, may allowance, ma'am dyan, may allowance man dyan. Diba? O, ganun, lahat yun na doon na mga kaibigan. Allowance, diba? Pag sinabing subsidy, no? Pag sinabing subsidy, talagang ano yan, diba? Pera yan, allowance, o kung ano-ano pa mga expenses dyan ng mga kaibigan, na napabayaan. And this problem is an part of administrative problem, no? Na dapat sana ay solusyonan. Tipin nyo, yung nakalagay do sa inquirer.net ay tatlong school year yon, 2020, 2021, 21, 22, 22, 23. Ngayon 24 na. 'Di ba? Na hindi nagawa ng paraan, hindi na solusyonan yung problema. Oh, sabi ni Fire Rabbit, dahil sa iyo alam ko na ire-respondan. Tagal ko tinatanong meaning ng MLSO na yan, ikaw lang ang sumagot sa akin. Yung ano, MLSO. Ano ba MLSO? Mega love shout out. Mega love shout out. Kala ko naman kung ano yung MLSO yun. No? Oh, di ba? Mega love shout out, di ba? So yun mga kaibigan, kung meron po kayong masasabi tungkol po dito sa panibagong administrative problema na lumabas dito po sa DepEd ngayon, no, mga kaibigan, na kung saan ay ito ay sa ilalim ng pamumuno at pangangasiwa ng isang Sara Duterte, no, mga kaibigan, ay paki-comment no lang po dyan sa ating comment section na karapat-dapat pa ba talaga? Karapat-dapat pa ba talaga na pagtiwalaan etong si Sara Duterte? At lalong-lalo na nalalapit ang 2028, dapat ba talagang pagtiwalaan ng mga Pilipino na ang mga siwa sa buong Pilipinas ay isang Sara Duterte? Paki-comment nyo po dyan sa comment section sa baba, mga kaibigan. Yan po ay binabasa natin, minamarkahan natin yan ng thumbs up at saka ng thumbs down kung karapat-dapat na i-thumbs down at saka ng puso, pinupusuan din natin yung mga komento po ninyo, no, mga kaibigan. So don't forget to comment on our comment section, no, mga kaibigan. And don't forget to like and share po itong ating video para sa ganun ay makaabot po ito sa pagkakaalam na mas marami pa mga Pilipino, no, mga kaibigan. At lahat ng ating mga live, mga video, mga uploaded video ay paki-share natin, no, mga kaibigan, para sa ganun ay maging maayos po yung ating channel, no, mga kaibigan. So, yan lamang po. Aking pangarap para sa ating bansa ay ipagkaisa muli ang sambayanang Pilipino. Ipagpatuloy natin ang ating nasimulan ngayon. Nang sa ganun, ang Pilipinas ay pararatingin natin hindi sa ating pinanggalingan, kung hindi ay papasikatin pa natin ang ating mahal na Pilipinas. Para tayo ay haharap sa buong mundo at sasabihin muli natin at isisigaw natin sa kanilang lahat, ako ay Pilipino, taas noo kahit kanino.